kaagad. Ano po? One time, may nagmisa dito sa atin. Alam nyo, natapon talaga yung wine dyan, na consecrated. Talagang, hindi ko, nasaktan ako talaga. Umiyak ako doon kasi, hindi man, parang baliwala lang sa kanya. At kailangan bigyan nating halaga talaga yung pagtanggap natin ng katawan at dugo ng ating Panginoon. At hindi lang po yun. Before the communion, di ba meron tayong sinasabi, Lord, I am not worthy to receive you, but only say the word and I shall be healed. Sana po bago ka mag-communion, talaga magdasal ka ng pagsisisi, no? Ako po, nagdadasal ako talaga ng pagsisisi, pero English nga lang ang alam ko. At kung ikaw ay in the state of mortal sin, huwag ka na lang mangumunyon. Kasi po, pag nag-ngumunyon tayo na we are in the state of mortal sin, lalo po tayo nagkakasala. No? So, see to it na talaga makapangumpisal ka. Importante po, we have to go to confession. No, yung matagal nang hindi nangumpisal, talaga pong mangumpisal. At talagang kailangan natin maghugas ng ating mga kasalanan. At kung ikaw ay hindi kasal sa simbahan, huwag po tayo mangumunyon. Talagang, alam nyo, you have to work out yung iyong kasal sa simbahan. Kung ikaw may problema sa baptismal o birth certificate o ano man yung requirements ng simbahan, kailangan po talagang lakarin po ninyo yan. No, huwag nating, don't take it for granted. Kasi hindi nga natin alam kung kailan tayo kunin ng ating Diyos na buhay. Sabi nga po sa topic nating purpose of man, bawat tik ng relo, 10 ang namatay. Diba? Hindi natin alam kung kailan tayo kunin ng Panginoon. Talagang, we have to be ready all the time. Amen? Yun. Kaya po, sa ating pagsisimba, no, ang pagtanggap natin ng communion, ipara din po yan ng banquet ba? Yung bangkete ba? Na paratang nagpunta tayo sa misa na hindi tayo kumakain. No, kung hindi ka naman if you are not in the state of mortal sin, see to it na makakommunion ka. Kasi para tayong pumunta sa isang handaan na inisnab natin yung hinanda ng may-ari ng bahay. Di ba masakit yun? Pag pumunta tayo sa isang handaan, tapos, ay, hindi ako pwede kumain, sister, dyan eh. Kasi isda yan, hindi ako sanay sa isda. Gusto ko baboy. Di ba? Kung anong nandyan na handa, tanggapin natin. Lalo na sa misa, naghanda ang ating Panginoon Jesus kasi nga ito'y misa, no, dapat nating tanggapin ang hinanda niya. Amen? Amen. Purihin natin, Panginoon. Yun po. At pagkatapos po natin sa ating pagtanggap ng komunyon, no po, kailangan bumalik na tayo sa ating upuan, no, na prayerful attitude. Huwag na tayo pagdating sa upuan, kung ano mga kinukot-kot. Minsan nakakapagkwentuhan na agad. Habang ang katawan at dugo ng Panginoon ay nasa bibig pa natin, makipag-usap ka sa Kanya. O kaya sumabay ka sa mga awit, kasi yung mga awit naman natin, lalo yung mga awit natin, mga original compositions, talagang malalim ang mga ibig sabihin na pwede na rin gawin nating prayer. Kausapin mo siya, Lord, since you are now in my system, no, baguhin mo, Lord, ano yung pagkukulang ko o kung ano yung karamdaman ko, Lord, dumaan ka naman sa parte na aking katawan na may karamdaman. Palagi ko ito sinasabi, wala nang mas mahalaga pang gamot kundi ang katawan at dugo ng ating Panginoon. Amen? Alam nyo, ito po talagang ilagay natin sa ating utak at ating puso. Bago tayo talaga pumunta sa mga pagamutan o mga doktor, unahin muna natin mangumpisal. No? Ano sabi nun? Tayo muna ay magsisi sa ating mga kasalanan at para tatanggap tayo ng ating Panginoon na talagang malinis ang ating katawan, ang ating kaluluwa. At kausapin mo siya kung anong gusto mong sabihin. Walang imposible kay Lord. Because that is the best time to talk to our God. Ito po ang tamang panahon, tamang oras na kausapin natin ang Diyos ng buhay. Alam niyo naman na ako pinagaling ako talaga sa pamamagitan ng katawan at dugo ng ating Panginoon. At
unti-unti din, binago din ang masama kong ugali sa pagtanggap ko ng katawan at dugo ng ating Diyos na buhay. Huwag tayong umalis kaagad pagkatapos ng final blessing. No, sumabay tayo sa final song. Dahil, iyon po'y isang community song na dapat tayo, makikipag-isa din tayo sa ating mga kapatid na after the Mass, makikipag-mingle naman tayo. Hindi yung pagkatapos ng final song, pagkatapos ng final blessing, wala na, alis na tayo. Makikipag-ano man lang tayo, kipag-biso-biso ba? No? Kasi, doon tayo magkakaroon ng mga kakilala na malay mo, may problema yung tao, ngitian mo man lang o tapikin mo man lang sa likod. No po? At naging ugali po sa ating community na after the Mass, meron talaga ding pray over. No, talagang, meron po mga coordinators dyan naka-assign, meron tayong head ng Touch Ministry, si Sister Pat, yan, meron tayong pray over kasi kailangan natin ang pray over. Sabi nga ni Brother Ting, ang pray over daw ay chemo, cobalt, radiation. Di ba? Alam nyo, ano lang ito natin, enlightenment lang sa atin to ng Espiritu Santo. Pero sa totoo lang, totoong-totoo talaga. Di ba pag pin-pray over ka, nag-iiba ang pakiramdam mo? Kaya po ako, pag ako nag-pray over, ayaw ko nakatayo. Kasi pag kagaya nung nag-pray over ako doon sa FCR no isang araw, tapos biglang natumba, patagilid pa, nakaupo na yun, patagilid pa, buti na lang nasa loob ko. Eh kung nakatayo yun, paano na lang hilahin ko yung damit, mamaya nawakwak pa yung damit, di ba? Pag tayo po'y nagsisimba, maghanda na po tayo ng handog sa ating Panginoon. No po, hindi sapat na ihandog natin ating sarili at maghandog naman tayo ng ating pera. We have to offer something for our God, di ba? Di ba? Imposible namang wala tayong tinanggap. Lahat tayo may tinanggap. So at least 10% man lang ng ating tinanggap, sabi nga sa Leviticus 27 verse 30, all 10% belongs to the Lord. So, kung hindi man lang yan ikasampung bahagi, maglagay man lang tayo ng offering kay Lord, no? At yun po ay, no, di ba, matutuwa man lang tayo, may pasalubong tayo kay Lord. Di ba, pag pumunta tayo sa mga kaibigan natin, pag bumisita tayo, meron tayong dalang pasalubong. Sa Diyos pa kaya hindi tayo magdala ng pasalubong? So, ito po ang ating katuruan kung paano natin maipakita natin sa ating Diyos na mahal natin siya.